Hello and welcome. So sa video ito, ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang aking Taurus TX22. Yan. So Taurus TX22, bago natin siya tingnan, let's make sure na cleared siya. Walang laman. So check. Yun. Empty. Yan. So, kita nyo naman, yung TX22 ko, madami ko na siyang pinalitan. Yan. So, sa mga hindi familiar sa TX22, ito yung itsura niya dati. Yan. And ito na siya ngayon. So, itong TX22 na to, ito yung first generation ng TX22. Binili ko siya nung 2021. Nagustuhan ko siya kasi naghahanap ako dati ng barel na mura lang yung bala. So ito yung nakita ko. Bala niya is gumagamit siya ng 22 LR. Yan, mura lang siya. Ito pala yung magazine na stock na kasama niya. Pero pumili ako ng extra. Tapos dinagdagan ko ng base plate gawa ng tandem cross. So ito 17 round magazine siya. Pero ito dadagdagan niya ng 5 more rounds. Kaya ito ngayon 22 rounds. Okay naman siya. So far, wala naman akong nakikitang problema dito. Walang failure to feed. Para sa akin, okay siya. Saka dito naman sa mismong barrel, simulan natin tignan yung obvious. So yung grip, ini-stapled ko siya para maging mas agresibo yung texture pag hinawakan mo. Pati dito sa may area na to, yan yung patungan ng thumb kung hahawakan mo ganyan. Para hindi siya madulas. Yan. Saka pati na rin sa may ilalim, dinagdagan ko ng texture dyan para pag hawak mong ganyan, dyan lang siya. Yan, para hindi siya gagalaw masyado. Yan. So, sa ilaw naman, gawa ng Streamlight TLR7A. Kalimutan ko na kung ilang lumens to. 600 na ata. Yan. Liwanag. Tsaka, nung binili ko tong baril na to, sa lahat ng barel ko, ito na siguro yung pinakamaganda yung ergonomic sa kamay. Kasi pag hawak mong ganyan, talagang saktong-sakto lahat. Pati yung patungan ng thumb. Kaya pag may chance kayong pumunta sa gun shop tapos may nakita kayong TX22, humawak kayo ng isa. Talagang mafe-feel nyo kung gaano siya kaganda hawakan. Yan. Saka isa pa sa mga pinalitan ko dito, yung mag-release button. Yan. Kasi yung sa stock, kita nyo yan, itong pinalit ko, mas angat siya kaysa dito sa frame. Yung stock kasi, pag tinignan mong ganito, yung pindutan niya, halos pantay sila nung frame. Kaya pag pinindot mo, kailangan mo pang ibaon yung thumb mo papaloob. Pag pinindot mo gano'n, igaganon mo pa madaming masasayang na hand movement nun. Kaya pag ganito, angat na siya, pindot lang na gano'n, labas na agad. Yun yung nagustuhan ko dito. Tsaka ito, pinalitan ko pa yung trigger. Tsaka ito pala, galing din sa tandem cross. Ito din yung trigger Sentinel
trigger ata yung pangalan na ito. Yan, flat face. Yan. Galing din sa Tandem Cross. Pinalitan ko yung trigger. Kasi yung sa stock, parang pag ginalaw mo yung trigger na gano'n, parang madami kang naririnig tsaka na-feel na parang buhangin sa loob. Kumbaga very gritty yung feeling. Ito, very smooth. Tsaka pag reset, short na lang yung reset niya. Yun na yun, oh. Tsaka yung travel, papuntang wall, yan lang. Tapos brake, yun. Yan lang yung ginawa ko sa may lower. So titignan naman natin yung sa may slide portion. So kita nyo pala, yung slide makintab, tapos iba yung cuts kasi pinalitan ko din yung slide. Tingnan natin ulit yung stock. So yung stock medyo matte siya. Ito medyo makintab, saka iba yung serrations, saka yung sa may taas may cut na din siya. Saka tikita nyo dito meron siyang optic plate. Ayan. Hindi, ba't optic plate? Optic mount. Yan. So, tignan natin. Tanggalin natin. Yan. So, sa slide, pinalitan ko din yung spring. Kasi yung stock spring, parang plastic ata yung nasa loob dati, yung rod. Hindi ko matandaan. Pero ito, solid metal lahat. Galing naman to sa Lakeline. Yan. Pati yung barrel, pinalitan ko na rin. Kasi, napilitan akong magpalit ng barrel. Kasi yung stock barrel na ito, nakaka 2,000 rounds na ata. Pag pinutok ko sa target, tapos pag tinignan ko, yung hit point niya sa target, nagki-keyhole na siya. So yung keyhole, kumbaga pag tumama yung bala doon sa target, dapat bilog lang siya, di ba? Pag nagki-keyhole, yung pagdating ng target, nung bala sa target, parang pahalang na siya. Yun. Kaya yung lumang barrel, wala pangit na yung accuracy, kaya kailangan kong palitan. Kaya pinalitan ko siya ng Lakeline barrel. Yan. Tsaka iba rin ata yung twist rate neto. Di ko lang matandaan kung ano yung exact number, pero iba rin eh. Tsaka parang sa stock, meron din siyang threaded portion para lagyan ng adapter kung kailangan mo ng suppressor. Tsaka balik tayo sa slide. So pinalitan ko din yung iron sights ng Glock style iron sights from Strike Industries. So ito yung kanilang suppressor height sights, iron sights. So pinalitan ko siya ng ganito dahil linagyan ko ng red dot. Kasi just in case na mawalan ako ng baterya, co-witness pa rin siya. Yun, kita nyo? So speaking of red dot, ito yung red dot ng primary arms, RMSC yung footprint. Sakto naman siya. Wala naman akong makitang problema. Nag-held ng 0 naman up hanggang ngayon. Kaya okay pa din naman. Yun nga lang, pag kailangan mo magpalit ng baterya, tatanggalin mo siya buo, kailangan mo na namang i-zero yung red dot. Kaya yun lang yung downside na ito. Yan. Tsaka yung slide, galing siyang Lakeline. Makintab yung finish. Yan. Tsaka nung pinalitan ko yung slide, galing sa stock,
So, yung rason pala kung bakit ko pinalitan ito, galing dyan. Kasi yung pinaka problema ng TX22, dito sa may harapan, nag-crack siya dito. So, nahihiwalay ito dito sa may slide. Kaya yun yung rason ko bakit ko binili to, kasi mas mataba to. Mas madaming metal sa parte na yan. Kaya mas matibay. Yan. So, nung binili ko tong slide, kailangan ko i-transfer lahat to. Yung internals ng slide. Kaya, yung ginagawa ko yun, pinalitan ko na din tong ejector. Yan. Tawag dito, eagle talon. Ewan ko. Hindi ko na matandaan. Basta. So, mas mataba siya. Tapos, mas aggressive yung hook para pag kumagat doon sa basyo, paglabas, tanggal agad. So, pinalitan ko din yung firing pin. Yan. Yun. So, yun na lahat. Ito yung build ko ng TX22. Yan. By Toros. So, kung gusto nyo pala ng Toros TX22 o kung nagbabalak kayong bumili nito, bago kayo bumili, so this month lang ata naglabas yung Toros ng Toro version. Ito na yung Gen 2 version ng dating TX22. Maganda dito, lahat ng problema dito sa una, ito, na-fix na lahat. Meron na siyang red dot mount. Tsaka yung sa may harapan, mas beefy na yung metal slide. Kaya pag binili mo to, di mo na kailangan palitan yung mga problema sa Gen 1. Kaya yun. Thank you. Sana nagustuhan nyo ulit tong video ko. Kaya kita-kits next time.